Edukasyon daw ang sagot sa kahirapan. Ngunit kung ang edukasyon ang kinahihirapan ng mismong mag-aaral, paano pa kaya nila maaabot ang kanilang inaasam na hinaharap? Hindi pinagpapaliban ng paaralan ang mga mag-aaral na nalilate. Base nga sa patakaran ng mga pampublikong paaralan, ang 3 bilang ng late ang itinuturing na isang araw ng pagliban sa klase. Ngunit sa likod ng bawat estudyanteng nahuhuli, may nakatagong kwento ng mga determinadong makapagtapos sa kabila ng matarik na daan patungong paaralan. Dating isang masigasig na mag-aaral, si Justin Rain Bacol ay nahihirapan ng makisabay sa mas maagang schedule ng senior high school. Noong grade 10, hindi problema sa kanya ang pagpasok ng maaga dahil tanghali nagsisimula ang kanyang klase. Ngunit ngayon, ang kanyang mga responsibilidad sa bahay at hirap sa paggising ng maaga ay nagdulot ng madalas na pagiging huli, lalo na tuwing flag ceremony. Dito kasi sa nawawala ng tubig eh. So, tas minsan kapag nawalan pa ng tubig, nagkakaroon naman ng tubig mga alanghaning oras na. So, kailangan ko pang mag-extend ng time para mag-ipon pa ng tubig, gano'n. Para kay Justine, ang pagiging late ay hindi lamang tungkol sa paglabag sa patakaran. Siyempre, lagi kang late, magkaharapag ka ng klase. Papagalitan ka ng teacher mo kasi late ka. So, parang nakakahiya na, diba? Kasi pinapagalitan ka ng advisor mo dahil late ka. Nag-a-alarm ako. Kaya natutulog ng maaga para gumising na maaga para hindi ka malit sa klase. Ito ay tungkol sa kanyang pakikibaka sa mga hamon ng buhay, mula sa pagtulong sa kanyang pamilya hanggang sa pag-a-adjust sa bagong sistema ng senior high school. Sa kabilang dako, magkaiba man ang mundo na kinagagalawan ng binatang ito kay Justine, parehas nilang nararanasan ang problema sa paghabol ng oras pagpasok. Bilang isang graduating student na nangangailangang pinansyal, hati ang araw ni Mark Sibayan sa pag-aaral at pagtatrabaho. Pinaiikutan ang iba't ibang mga racket habang naninirahan sa bubong ng kanyang tiyuhin. Di ba ko lang sa trabaho, madaling araw na ako natatapos sa work ko, kaya hindi na rin ako tamang oras. Madalas nahuhuli sa klase si Mark at nais man niyang magampanan ng kanyang mga pangako sa mga guro na pumasok ng maaga. Malaking kalbaryo ang kanyang walang katapusang gawain sa bawat araw. Malayo man ang tingin niya na maaabot niya ang kanyang pangarap, naniniwala naman siyang kakayanin basta't magsusumikap. Si Iman, piloto. Yan lang, hindi kaya. Buting sikap pa. Pagkatapos ng klase ng alas 12 o minsan alas 3, dumidiretso na agad siya sa kanyang mga trabaho tulad ng pagde-deliver ng mga kagamitan at paggugupit ng mga telang pandamit. Natatapos nga ang lahat ng ito ng mga maghahalos ka na umagahan na. Dahilan upang kakaunti na lang ang natitirang oras niya upang talagang makapagpahinga. Siyempre yun nga, madaling araw na ako natatapos sa work ko. 3 to 4 a.m. na ako natatapos. Tapos bigising pa ako ng 6, ng 5:30 para magkasita sa sarili. Minsan hindi ko nagagawa ng bagay kasi sobra-sobra na sa trabaho. Tapos inaasikaso ko pa si Lola ko tuwing umaga. Pinagre-ready ko pa ng almusal. Pinagre-ready ko pa ng susuotin yung pinsan kong nag-aaral sa FCC. Minsan ako pa yung nag-aaral. Ayon sa National Education for Statistics,
Ang pagiging huli ng mga estudyante ay nangyayari sa rate na 3.3% hanggang 9.5% araw-araw para sa lahat ng mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 12. Patuloy itong nagiging hamon sa mga mag-aaral, lalo na kung sila ay malayo sa paaralan. Sa bawat silid-aralan, may mga pangarap na unti-unting nabubuo. Ngunit hindi para sa lahat ang landas patungo sa edukasyon ng walang hadlang. Para sa ilan, ang pag-aaral ay isang laban na sadyang hindi nila kaya pang ipagpatuloy. Dito, sa gitna ng payak na pamumuhay at simpleng pamayanan na 3C, matatagpuan ang tahanan ni Maria. Hindi nga tunay na pangalan. Nagtigil ng pag-aaral sa unang taon ng senior high school, binigyang focus nga sa pagtataguyod ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa palengke, pananahi ng mga pambatang damit at iba pa. Pagkatapos tumigil, nagkaroon din siya ng oras sa pag-aalaga sa kanyang ama na nahihirapan noong panahon na iyon. Pwede bang malaman kung anong dahilan kung bakit ka nag-drop out? Dahilan ko pa ang dahilan ko kaya ako nag-drop out kasi kulang ako sa financial. Financial? Tapos kailangan ko magtrabaho para sa papa ko. Para makatulong ako sa mama ko. Makatulong Yun din. lang. Sa kabila ng mga pagsubok, naniniwala siyang balang araw makakabalik siya sa paaralan upang may pagpatuloy ang kanyang pinakawalang pangarap sa pagiging isang pulis. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa pamilyang kanyang minamahal. Oo, babalik ako sa pag-aaral pero hindi ngayon. Baka sa susunod na mayroon pa akong pagkakataon, baka naman. Siguro pag nag-aral na lang ako, siguro ALS. Tsaka kaya gusto kong pa mag-aral kasi gusto kong may marating. Tsaka lalong-lalo na, ngayon, importante pa rin yung diploma. Kasi kung wala kang diploma, hindi ka makakahanap ng trabaho. Pagkatapos namin siyang makausap at makamustahan, masaya kaming nagpaalam sa isa't isa at nagpatuloy na kami sa aming huling patutunguhan. Hindi lamang si Maria ang may kwento ng pagbangon. Sa aming paglalakbay, nakilala rin namin si John Marnal Banyas, isang binatang nagdesisyong iwan ang paaralan dahil sa hirap ng akademya. Ngunit sa halip na sumuko, natagpuan niya ang kanyang sarili sa entablado, sa mundo ng teatro at sayaw. So, ayun. Kamusta ka, Kuya Banyas? Okay lang na. Okay lang. Ano naman yung kinaharap mo nitong nag-drop out ka? Anong mga buhay na nasa lamuha mo? Struggle sa financial tapos sa Ngayon? Ngayon yan. ngayon tapos sa pag-up ng trabaho. Ay, eto lang, matanong ko lang. Di ba, magkaklase naman tayo noon. So, bakit ka nag-drop out? Ano yung mga dahilan ng pag-drop out mo? Na-pressure ka ba? Medyo pressure tapos sa nag-mental block. Nagtigil ng pag-aaral si John sa ikalawang semestre ng unang taon niya sa senior high school. Nahirapan man siyang may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral, nagkaroon na siya ng oras upang patunguhan ang kanyang mga nais gawin. Ano naman yung mga kinahaharap mo nung pag-alis mo ng school natin? Naging mas okay ba? Nakapagtrabaho ka ba? Or nakatulong ka sa palagay mo? Actually, maso Naging okay. nung pag-drop out. Kasi nakahanap ako ng trabaho. Nakahanap ka ng trabaho. Pwede ko ba matanong kung anong trabaho yung nahanap mo? Or, ayun, pinagtrabahuan mo? Actually, I'm isang choreographer din sa sayaw. Choreographer. Saan naman? Pwede bang matanong? Sa may Dudong Bayan.
Meron kami studio sa Dumang Bayan. Lumang bayan. Wow! Pwede mo ba ako turuan sumayaw? Pag makikita niyo. Naging miyembro rin si John ng Dulaang Kay Pianyo, kung saan dito niya namulat at naipamalas ang talento niya sa teatro. Bilang proyekto ng programa, nakatakda ang unang teatro ng kanyang grupo sa darating na Mayo. Tampok ang kwento ng ating barangay, Barangay Kaypian. Nasa pinakamataas na rate ng pagliban sa klase ang Pilipinas base sa kamakailang PISA results noong 2023, kung saan 30% ng mag-aaral ay napag-aralang wala sa klase ng halos 3 magkakasunod na buwan sa kanilang buhay. Ito rin ang isa sa mga pinupuntong dahilan ng pagbaba ng bansa sa assessment na ito. Sa Kaypian National High School pa lamang na itala ang pinakamataas na bilang nito noong school year 2022 to 2023, ang taon pagkatapos ng pandemya. Sa nagdaang mga buwan ngayong school year, nakapaloob ang pinakaunting bilang na 25 na dropouts so far sa nagdaang halos 5 taon. Yun nga, diba? Minsan, excessive absences, excessive tardiness. Yung iba naman, transfer of residence. Kasi hindi naman talaga sila mga permanent na dito talaga, na local. Yung iba, lipat lang kasi nagtatrabaho dito yung magulang. Pag nalipat ng trabaho ang magulang sa ibang destino, pati sila syempre kasama. Iba naman due to unemployment. Walang magpapaaral. Death ng parents, mga ganyan. So, usually, ang problem is sa suporta ng family. Other reasons, pregnancy, marriage. Sa huli, hindi hadlang ang pagiging huli o paghinto sa pag-aaral para tapusin ang mga pangarap. Sa halip, simula ito ng pagbabago at pagbangon. Kayang magbago, magpatuloy at magtagumpay ang bawat isa. Basta't may suporta, determinasyon at pagmamahal. Hindi lang sa loob ng paaralan natututo. Sa bawat yugto ng buhay, may aral na makukuha. Sa bawat huling hakbang, may bagong simula. Sa bawat pagsubok, may pagkakataong magtagumpay. Hindi pa huli ang pagiging huli. Bagkus pagbabago lamang ng daan tungo sa inaasam na tagumpay.